Welcome sa JW Broadcasting para sa Nobyembre 2023. Noong Oktubre 7, idinaos ng Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania ang taunang meeting. Kadalasan, napapanood ninyo ang programang ito tuwing Enero ng susunod na taon. Pero ngayon, mapapanood na sa programang ito ang 4 na pahayag ngayong Nobyembre 2023. Nagbigay ng tagubili ng grupong tagapamahala na maibroadcast ang programang ito para malaman ng lahat ng kapatid ang nilalaman ng mga pahayag agad-agad. Mga kapatid, pakisuyong pakinggang mabuti ang mga pahayag na ito. Sigurado ako mga kapatid, lahat tayo dito napakasaya sa okasyong ito. At mas sasaya pa kayo pag narinig nyo yung mga pahayag. Espesyal ang mga taunang meeting natin. Halimbawa, naalala nyo ba yung taunang meeting natin noong 2013? Diba, masasabi natin na makasaysayan yung taunang meeting na yon? At sinasabi pa nga natin yon sa mga publikasyon natin. Baka sabihin nyo, lahat naman yon makasaysayan. Totoo naman yon, pero mas espesyal talaga yung 2013. Inilabas kasi yung English na nirebisang bagong sanlibutang salin ng banal na kasulatan. Napaka-espesyal talaga nun. At habang nagiging available ito sa mas maraming wika, mas maraming tao sa buong mundo ang makikinabang. Kaya masasabing talagang makasaysayan yon. Ngayon, 10 taon na ang nakalipas. Eksaktong 10 taon. Mapapanood na naman natin ang isang makasaysayang taunang meeting. Tinulungan ni Jehovah ang tapat at matalinong alipin na mas paintindihan ng mga katotohanan sa Biblia, makita ang ibig sabihin nito, at makuha ang mga aral sa mga katotohanan yon. At yung mga naunawaan namin, gusto naming ipaalam sa inyo. Handa na ba kayo? Excited na ba kayong malaman yon? Pakinggan nating mabuti ang susunod na symposium. At muli, ipapakilala ng bawat tagapagsalita ang susunod na magbibigay ng pahayag. Ngayon, pakisuyang makinig mabuti kay Brother Gage Flegel habang inihaharap niya sa atin ang pahayag na ibigin si Jehovah, purihin si Jehovah. Ang araw na iyon ay Nisan 11, 33 CE. Ilang araw na lang noon bago mamatay si Jesus at bising-busy siya sa pagtuturo sa templo. Ang husay ni Jesus sumagot, kaya yung mga eskriba at pareseyo, hindi na sila nakatutol sa kanya. Binanggit din niya noon ang ilan sa pinakamahalagang aral na itinuro niya nung nandito siya sa lupa. Halimbawa, ibayad niyo kay Cesar ang mga bagay na kay Cesar, pero sa Diyos ang mga bagay na sa Diyos. Pagkatapos, may isang eskriba na lumapit sa kanya at nagtanong, Guro, ano ang pinakamahalagang utos? Anong sagot ni Jesus sa kanya? Yung isasagot ni Jesus, may malaking epekto yon hanggang sa panahon natin sa ngayon. Apektado niyan lahat ng Kristiyano. Makikita natin ang sagot ni Jesus sa Marcos Kabanata 12. Pakisuyo mga kapatid sa talata 29 at 30. Marcos 12, 29 at 30. Sumagot si Jesus, ang pinakamahalaga o ang pinakadakilang utos, makinig kayo o Israel. Si Jehovah na Diyos natin ay nag-iisang Jehovah. At dapat mong ibigin si Jehovah na yung Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Dapat mong ibigin si Jehovah. Pag-ibig sa Diyos. Parang simple lang, no? Sinasabi ng marami na mahal nila ang Diyos, pero ang totoo, mas gusto pa nilang magpasarap sa buhay. Okay lang din sa kanila na makipaglaban o pumatay pa nga. Yung iba ayaw naman sumunod sa mga pamantayan ng Diyos.
Kaya sa lahat ng iyon, masasabi ba natin na talagang mahal nila ang Diyos? Ipinakita ni Jesus na yung pag-ibig sa Diyos, hindi lang yun basta simpleng damdamin o emosyon. Idiniin ni Jesus na dapat buong buo yung pag-ibig na yon, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas. May hindi ba kasama doon? Yung mata ba natin? Yung tenga? O yung kamay natin? Ayon sa study note sa talata 30, kasama dito yung emosyon, kagustuhan at damdamin ng isang tao. Kasama din dyan ang kakayahan nating mag-isip at mga tuwiran, pati na ang pisikal at mental na lakas natin. Oo, kasama yung buong pagkatao natin. Kaya ang lahat ng yon, yung buong buhay natin, dapat nating gamitin para ipakitang mahal natin si Jehovah. Wala tayong ititira. Ngayon, natatandaan nyo ba nung sinabi ni Jesus to? Nung sabihin niya yung tungkol sa pinakamahalagang utos, nagtuturo siya sa templo noon. Tapos, nagbigay si Jesus ng magandang halimbawa at di magandang halimbawa ng pag-ibig sa Diyos. Una, hinatulan niya ang mga eskriba at pariseo kasi nagkukunwari silang mahal nila ang Diyos. Makikita niyo ang lahat ng sinabi ni Jesus sa kanila sa Mateo 23. Ano ba ang ginagawa ng mga mapagkunwaring iyon? Ibinibigay nila yung 10 ng malilit na halaman, pero binabaliwala naman nila ang katarungan, awa at katapatan. Yan yung masamang halimbawa, pero pagkatapos nun, binanggit naman niya yung isang napakagandang halimbawa ng pag-ibig sa Diyos. Kung nandyan pa kayo sa Marcos Kabanata 12, at simulan natin sa talata 41. At tumupo si Jesus sa lugar na abot tanaw ang mga kabangyaman, at pinagmasdan ang mga taong naguhulog ng pera sa mga kabangyaman. Maraming mayayaman ang naguhulog ng malaking halaga. Isang mahirap na byuda ang dumating at naghulog ng 2 malilit na barya na napakaliit ng halaga. Kaya tinawag niya ang mga alagad niya at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, mas malaki ang inihulog ng mahirap na byudang ito kaysa sa lahat ng iba pa na naghulog ng pera sa mga kabangyaman. Dahil silang lahat ay naghulog mula sa kanilang sobra, pero siya kahit nakapos, inihulog niya ang lahat ng pera niya, ang buong ikabubuhay niya." Yung baryang inihulog ng byuda, katumbas lang yon ng mga 15 minutes na pagtatrabaho. Pero ipinakita ni Jesus na para sa kanyang ama, mahalaga yung buong pusong pagbibigay na ginawa ng byuda. Anong aral? Hindi lang ito tungkol sa pagbibigay ng material na mga bagay. Makikita natin dito na mahalaga kay Jehovah yung motibo natin. Hindi tayo kinukumpara ni Jehovah sa iba. O kahit pa nga, sa mga bagay na nagagawa natin nung mas bata pa tayo. Ang gusto lang talaga ni Jehovah ay mahalin natin siya ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Hindi yung best natin 10 or 20 years ago, kundi yung best natin ngayon. Ngayon, kung tungkol sa pag-ibig natin kay Jehovah, makatwiran ba na asahan o hilingin sa atin ni Jehovah na mahalin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa o isip at lakas? Makatwiran ba yun? Oo naman, syempre. Bakit natin nasabi yan? Kasi ang Diyos na Jehovah, mahal niya tayo ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Paano? Tingnan natin yung Isaias Kabanata 40 hanggang 44. Makikita natin dito yung ilang dahilan kung bakit natin mahal ang Diyos na Jehovah. Pagkatapos, pag-uusapan din natin ng ilang halimbawa ng pag-ibig ni Jehovah para sa atin. Ang unang halimbawa natin ay nandun sa Isaias 40, talata 11. Gaya ng isang pastol, aalagaan niya ang kawan niya. Titipunin ng kanyang bisig ang mga kordero, at bubuhatin niya sila sa kanyang dibdib. Daan-dahan niyang hakayin ng mga may pasusuhin. Napakaganda ng pagkakalarawan dito kay Jehovah. Isa siyang mapagmahal na pastol. Sa Ezekiel 34:15 at 16, sinabi ni Jehovah, "Ako mismo ang magpapakain sa aking mga tupa. Hahanapin ko ang nawala. Ibabalik ko ang napalayo. Bebendahan ko ang may bali." Gaya ng makikita natin sa artwork. At palalakasin ko ang mahina. Di ba kitang-kita natin dyan yung pagmamahal at awa? Kung nadapa tayo, wika nga, at nasaktan tayo dahil sa mga pagkakamali natin, para tayong binebendahan ni Jehovah. Pinapagaling niya tayo.
Hindi tayo pinapagalitan ni Jehovah. Hindi ka kasi nakikinig eh. Hindi siya ganon. Pero tinutulungan niya tayo para hindi na natin maulit iyon gamit ang salita niya. At anong epekto nun sa tupa? Gaya nung nakita natin sa artwork, talagang panatag yung tupa. Ganyan din ba yung nararamdaman natin sa pagmamahal sa atin ni Jehovah? Oo, panatag na panatag tayo. Mahal na mahal tayo ni Jehovah. Ng buong puso niya. At dahil dyan, mas lalo nating minamahal si Jehovah. Pag-usapan naman natin ang pangalawang dahilan kung bakit mahal natin si Jehovah dito sa Isaiah Kabanata 40, 28 at 29. Sabi sa 28, hindi mo ba alam, hindi mo ba narinig? Si Jehovah, ang mailalang ng lahat ng nasa lupa, ay Diyos magpakailanman. Hindi siya napapagod o nanlulupaypay. Hindi maaabot ng isipan ang kanyang unawa. Nabibigay siya ng lakas sa pagod. Pinalalakas niya ang mga nanghihina. Sa pamamagitan ng banal na espiritu niya, nilalang ni Jehovah ang lahat ng bagay. Nilalang niya ang kanyang panganay na anak, ang napakaraming makapangyarihang anghel, ang universo na punong-puno ng mga bituin, ang napakagandang lupang ito na may iba't ibang klaseng halaman at hayop, at ang katawan ng tao na kamangha-mangha ang pagkakagawa. Talagang si Jehovah ang mailalang na makapangyarihan sa lahat. Ngayon pag-isipan ito. Anong ginagawa natin kapag pagod na pagod tayo o kapag nasaid yung lakas natin? Halimbawa, napagod tayo. Pagkatapos ng maghapong trabaho, ano ba yung ginagawa natin? China-charge ba natin yung sarili natin gaya ng cellphone? Hindi. Kasi dinisenyo yung katawan natin na makabawi ng lakas kapag nagpapahinga tayo o kapag kumakain tayo. Kaya yung energy na naibibigay sa atin ng pagkain, patunay yon na talagang mahal tayo ni Jehovah. Lumalakas na tayo, sumasaya pa tayo. Anong inalmusal nyo? Dito na ba kayo nag-almusal? Alam nyo ba yung isang glazed donut? Merong mga 190 to 300 calories? Hindi naman siguro kayo nagda-diet ngayong panahon ng annual meeting, no? Pero ano man ang gusto nyong kainin, yung lakas na ibinibigay nun, regalo yun sa atin ng Diyos natin na makapangyarihan sa lahat para lumakas tayo. Ngayon, ang tanong, anong nangyayari sa atin kapag pagod na tayo sa mga pinagdadaanan natin? Baka may mga problema kayo sa ngayon na parang wala nang solusyon. Anong makakatulong? Espiritual na routine. Anong ibibigay ni Jehovah? Ayon dito, magbibigay siya ng lakas sa pagod. Yung banal na espiritu niya talagang pinalalakas tayo. Tinutulungan tayo ng makapagpatuloy. Yung lakas na higit sa karaniwan, pinapatatag tayo. Oo, nagbibigay si Jehovah ng lakas sa pagod. Kaya masasabi na mahal tayo ni Jehovah ng buong lakas niya. Hindi ba mas napapalapit tayo sa Kanya? Pag-usapan natin ang isa pang dahilan kung bakit mahal natin si Jehovah. Nandito yon sa Isaiah 41, 10 at 13. Ang sabi ni Jehovah, "Huwag kang matakot, dahil kasama mo ako. Huwag kang mag-alala, dahil ako ang Diyos mo. Papatibayin kita, oo, tutulungan kita. Talagang aalalayan kita sa pamamagitan ng matuwid kong kanang kamay." Sa talata 13, dahil ako si Jehovah na iyong Diyos, ay nakahawak sa kanang kamay mo. Ang nagsasabi sa iyo, huwag kang matakot, tutulungan kita. Si Jehovah ang tumutulong sa atin. Hinahawakan ni Jehovah ang kanang kamay natin gamit ang matuwid niyang kanang kamay. Kaya para bang niyaangat tayo ni Jehovah mula sa mahihirap na sitwasyon. Iniligtas ni Jehovah ang bayan niya mula sa pagiging alipin sa Ehipto. Sabi dun sa Isaiah 63:9, sa lahat ng paghihirap nila ay nahihirapan siya at binuhat niya sila at dinala sa buong panahong lumipas. Kailan ka huling iniligtas ni Jehovah mula sa isang problema? Naalala mo ba? Makikita sa awit 18 ang napakagandang paglalarawan na ginawa ni David para sa kakayahan ni Jehovah na iligtas tayo.
Sabi dun sa talata 8 hanggang 10, umusok ang ilong niya. Lumabas sa bibig niya ang tumutupok na apoy. Pinayuko niya ang langit nang bumaba siya. Makapal at maitim na ulap ang tinutungtungan niya. Sumakay siya sa isang kerubin at dumating na lumilipad. Mabilis siyang dumating sakay ng mga pakpak ng isang espiritu. 16. Mula sa kaitaasan ay inabot niya ako. Hinawakan niya ako at iniahon mula sa malalim na tubig. Sa 19, nilabas niya ako papunta sa isang ligtas na lugar. Iniligtas niya ako dahil nalulugod siya sa akin. Nai-imagine mo ba na hawak-hawak ni Jehovah ang kamay mo at inililigtas ka niya mula sa isang problema? Ba't niya ginagawa yon? Kasi mahal na mahal tayo ng Diyos na Jehovah, ng buong kaluluwa niya. Anong epekto niyan sa iyo? Mas napapalapit ka ba sa iyong Ama sa Langit? Doon naman tayo sa pang-apat na dahilan kung bakit mahal natin si Jehovah. Isaias Kabanata 42, talata 8 at 9. Ako si Jehovah, yan ang pangalan ko. Hindi ko ibibigay kahit kanino ang kaluwalhatian ko at hindi ko ibibigay sa mga inukit na imahen ang papuri para sa akin. Tingnan nyo, nangyari na ang mga unang bagay. Inihahayag ko ngayon ang mga bagong bagay. Bago dumating ang mga yon, sinasabi ko na yun sa inyo. Bakit mahal natin si Jehovah dahil dito? Kasi isa siyang Diyos ng mga hula. Anong ibig sabihin yan? Tinutupad ni Jehovah ang mga pangako niya. Di ba nga yung pangalan niya? Ang ibig sabihin, pinangyayari niyang maging gayon. Walang isa man sa mabubuting bagay na ipinangako niya sa pamamagitan ni Moises ang nabigo. Sinong nagsabi niyan? Si Haring Solomon, pero halos ganyan din ang sinabi ni Josue. Pero tayo ngayon, 3,000 taon nang nakalilipas mula nung panahon ni Solomon. Mas marami tayong dahilan para sabihin yan. Mas marami ng hulang natupad, namamahala na ang kaharian ng Diyos. Naibalik na rin ang dalisay na pagsamba. Kaya talagang masasabi natin, walang isa man sa mabubuting bagay na ipinangako ni Jehovah ang nabigo. Bakit mas mahal natin si Jehovah dahil dyan? Kasi dahil sa mga hula, meron tayong pag-asa. Kaya kapag naririnig natin yung Isaiah 33:24, 1:5-28-29, Apocalypse 21:3 and 4, nai-imagine natin yung mangyayari kapag wala na ang lahat ng sakit, kirot at kamatayan. Siguradong napakasaya natin yan at ang mga mahal natin sa buhay. Pagkabuhay muli. Excited na ba kayong salubungin ang mga mahal niyo sa buhay? Siguradong mangyayari yan. Tinitiyak yan sa atin ng pangalan ng Diyos. Si Jehovah ay bumubuhay ng mga patay at tumatawag sa mga bagay na wala, na para bang umiiral ang mga iyon. Bakit sigurado tayo dyan? Kasi tiyak na matutupad ang lahat ng pangako ni Jehovah. Sa Jeremias 29 talata 11, sinabi ni Jehovah, alam na alam ko ang gusto kong gawin para sa inyo. Bibigyan ko kayo ng kapayapaan para magkaroon kayo ng magandang kinabukasan at pag-asa. Kaya masasabi nating mahal tayo ni Jehovah ng buong isip niya. Sisiguraduhin niya na yung mga iniisip niya para sa inyo, magkakatotoo. Anong epekto niyan sa inyo? Kaya natalakay natin ngayon ang 4 sa mga dahilan kung bakit mahal natin si Jehovah. Una, siya ang ating pastol. Pangalawa, siya ang ating mailalang. Pangatlo, tumutulong siya sa atin. At pang-4, Diyos siya ng mga hula. At siguradong may maiisip pa kayong ibang dahilan. Pansinin kung ano yung sinabi ng ilang kapatid kung bakit mahal nila si Jehovah. Sabi ng isang brother, kasi nakikinig si Jehovah sa mga panalangin ko. Sabi ng isang sister, madaling lapitan si Jehovah. Isang pribileyo na magkaroon ng kaibigan na pwede kong lapitan kahit anong oras at alam kong maintindihan niya ako. Sabi ng isa pang sister, napakaraming ginawa at ibinigay ni Jehovah sa atin dahil lang sa mahal niya tayo. Mabubuhay naman tayo kahit walang lasa ang pagkain. Hindi naman kailangan maging maganda ang sunset. Kahit nga yung music, hindi naman natin kailangan. Ang isang dahilan kung bakit mahal ko si Jehovah ay dahil sobra siyang magmahal. Yan ang sabi ng sister. Sabi naman ng isang brother, mahal ko si Jehovah kasi pinapatawad niya tayo.
At di ba pinapaalala niyan sa atin ang pinakadakilang kapahayagan niya ng pag-ibig, yung haing pantubos ng kanyang anak, si Jesus? Kaya ang tanong sa bawat isa sa atin, bakit ko ba mahal si Jehovah? Magandang pag-isipan natin yan. Anong nagagawa natin dahil sa pag-ibig na yan? Makikita natin ang sagot sa Isaias Kabanata 43, talata 10. Isaias 43:10, sabi ni Jehovah, kayo ang mga saksi ko. Oo, ang lingkod ko na aking pinili. Kaya isipin na lang natin mga kapatid kung nandun tayo noong 1931. Nang sabihin ni Brother Rutherford, yung bagong pangalan na talagang minahal natin, mga saksi ni Jehovah. At bakit pinili tayo ni Jehovah na maging mga saksi niya? Sabi sa Isaias 43, talata 21, ang bayan na nilikha ko para sa aking sarili, para maghayag ng papuri para sa akin. Tayo ang pinili ni Jehovah para gawin yan. Ibigin si Jehovah. Purihin si Jehovah. Ang laking pribileyo. Pwede sana siyang gumamit ng bato, mga puno, mga ibon, o mga hayop, pero hindi. Ang pinili niya, yung tapat na mga lingkod niya, pinili niya tayo para ihayag ang papuri sa kanya. Nitong nakaraan, papunta kami ng asawa ko sa Western United States. Nakakita kami ng mga hayop na parang usa, pero mas malalaki. Pero siyempre malayo kami. Kapag nakita niyo yung itsura nila, grabe, ang lalaki talaga nila. Ngayon, paano kaya kung sila yung pinili ni Jehovah para maghayag ng papuri sa kanya, sasabihin nila, purihin si Jah. Pero hindi. Kumakain lang sila ng damo. Pinupuri nila siya sa ibang paraan. Pero tayong mga lingkod niya ang pinili ng Diyos na Jehovah para maghayag ng papuri sa Kanya, para sabihin sa iba yung mga katangian niya. Ayaw ni Jehovah na purihin natin siya dahil nakaprogram na sa atin yon. Ang gusto niya, yung papuri mula sa puso, yung dahil sa pag-ibig. Pinapahalagaan natin ang magagandang katangian ng ating Diyos. Kaya gusto nating ipaalam yon sa lahat ng tao. Pero marami ang ayaw makinig at baka pag-usigin pa nga tayo. Matutulungan tayo ng Isaiah 44. Mahalagang tandaan natin to. Kasi gaya ng natalakay na natin, darating ang panahon na makakaranas tayo ng matitinding pag-uusig. Makakatulong ang tekstong ito sa atin, pati na sa mga kapatid natin na pinag-uusig na ngayon. Sa talata 8, huwag kayong matakot at huwag kayong matigilan sa takot. Diba sinabi ko na sa bawat isa sa inyo noon pa at inihag ko na? Kayo ang mga saksi ko. May iba pa bang Diyos bukod sa akin? Wala, walang ibang bato, wala akong kilala. Sabi ni Jehovah, huwag kayong matakot, huwag kayong matigilan sa takot. Ibayad nyo kay Cesar ang kay Cesar, pero sa Diyos ang sa Diyos. Ipinapahamak ni Cesar ang sarili niya kapag pinipigilan niya ang mga tao na gawin ang gusto ng Diyos. Kaya hindi tayo nadadaig ng takot. Mahal natin si Jehovah, kaya napagtatagumpayan natin yon at patuloy natin siyang pinupuri. Ganyan ang nakikita natin sa mga kapatid natin sa buong mundo. Tingnan ang halimbawa ng isang sister na si Tatiana. Nakabinbin pa rin yung kaso niya dahil sa pagpuri kay Jehovah at yung asawa niya nasa pre-trial detention pa rin. Ganito ang sinabi ng sister na ito, sa pinakamahihirap na sandali, dama ko na kasama ko si Jehovah at nagtitiwala ko na sa tulong niya, matitiis ko ang anumang pagsubok. Kalmado ang puso ko. Kaya panatag siya. Mas determinado ako ngayon na sabihin sa iba ang tungkol kay Jehovah. Proud ako na maging isang saksi ni Jehovah. Mahal na mahal ni Tatiana si Jehovah. Kaya patuloy niyang pinupuri ang ating Diyos. Walang nakasulat sa Biblia kung ilang oras tayo dapat maglingkod kada buwan. Pero sinasabi nito na dapat tayong maglingkod dahil mahal natin si Jehovah. Habang lumalalim ang pag-ibig natin sa Diyos, mas gusto nating paglingkuran si Jehovah. Pinapatunayan natin mga saksi niya tayo sa paggawin natin at sa sigasig natin sa formal at di formal na pagpapatotoo. Mapakilos sana tayo ng pag-ibig natin kay Jehovah na sabihin sa mga tao ang tungkol sa ating Diyos, si Jehovah. Ang pangalawang pahayag sa simposyum na ito ay tungkol sa kung paano napakilos ng pag-ibig kay Jehovah ang bayan niya noon. Ang pangatlong pahayag naman ay tungkol sa bayan ni Jehovah sa ngayon, kung paano sila napakilos ng pag-ibig. Panghuli,
kung paano tayo dapat mapakilos ng pangalawang pinakamahalagang utos. May mga pagbabago kaya? May bagong paraan kaya tayong magagamit sa pangangaral? Abangan! Pakinggan natin si Brother Jared Losh, miyembro ng Lupong Tagapamahala para sa pahayag na Pag-ibig kay Jehova, Sinaunang Panahon. Lahat tayo, masayang-masaya tayo kapag nakakatanggap tayo ng regalo. Pero kapag nagbibigay tayo ng regalo sa iba, nagiging mas masaya pa tayo. Si Jehovah ang nagbibigay ng lahat ng mabubuting bagay. Masayang-masaya siya sa pagbibigay at gusto niyang maging masaya din ang mga tao sa pagbibigay. Siya ang unang nagbigay. Walang kapantay ang pagbibigay niya. Binigyan niya ng buhay ang mga anghel, pati na ang mga tao. Binigyan niya si Adan ng napakagandang asawa at pinatira niya sila sa isang paraiso. Hindi lang yon, binigyan din sila ni Jehovah ng pagkakataon na magbigay din. Yung panahon at lakas na meron sila, magagamit nila yon para alagaan ang tirahan nila at palawakin ang hardin ng Eden para maging paraiso ang buong mundo at titira doon ang mga matuwid na tao. Pagkalipas ng ilang panahon, itinatag ni Jehovah ang bansang Israel. Binigyan niya ang bayan niya ng isang magandang lupain na puno ng mabubuting bagay. Paano may pakikita ng mga Israelita na nagpapasalamat sila? Gaya ni Adan at Eva, ang bayan ay binigyan ni Jehovah ng pagkakataon na magbigay. Ngayon naman, inutusan niya ang mga Israelita na magbigay ng ikapo. Ano yung ikapo? Ito yung pagbibigay ng 10% bahagi ng isang bagay. Dapat magbigay ang mga Israelita ng 10% bahagi ng lahat ng ani nila at mga hayop. Basahin natin ang tungkol dyan sa Levitico Kabanata 27, talata 30 at 32. Subaybayan niyo ang pagbasa ko sa screen. Sabi sa talata 30, bawat 10% bahagi ng lupain ay kay Jehovah. Ito man ay bunga ng bukid o ng mga puno. Ito ay banal para kay Jehovah. Sabi naman sa talata 32, kung tungkol sa 10% bahagi ng bakahan at kawan, bawat 10% hayop na dumadaan sa ilalim ng tungkod ng pastol ay magiging banal para kay Jehovah. Napansin niyo ba dito? Sinabi ni Jehovah na yung ikapo, itinuturing niya ito na banal na regalo na para sa kanya. Pero, ano ang ginawa ni Jehovah doon sa ikapo? Kahit na para sa kanya yon, bukas palad pa rin niyang ibinigay yon sa tribo ng mga Levita. Kasi wala silang minanang lupain. Muli, subaybayan niyo ako habang binabasa ko ang Bilang, Kabanata 18, talata 21. Tingnan mo. Ibinibigay ko sa mga anak ni Levi ang lahat ng 10% bahagi sa Israel bilang mana para sa paglilingkod nila sa tolda ng pagpupulong. Sabi sa talata 24, dahil ibinibigay ko sa mga Levita bilang mana, ang 10% bahagi na iniabuloy ng bayan ng Israel kay Jehovah. Kaya sinabi ko, hindi sila pwede magkaroon ng lupain sa gitna ng mga Israelita bilang mana. Kaya siguradong nakinabang talaga yung mga Levita mula sa kaayusang yon ng ikapo. Mailalaan talaga nila yung panahon at lakas nila sa paglilingkod kay Jehovah sa tabernakulo. At dahil meron ng isang tribo na nakapokus sa pag-aalaga sa tabernakulo at sa paglipas ng panahon sa templo ng Diyos na Jehovah, talagang naging pagpapala din ito para sa buong bansang Israel. Paano naman may pakikita ng mga Levita na mahal nila si Jehovah at na nagpapasalamat sila sa Kanya? Inutusan din sila ni Jehovah na magbigay ng ikapo. Ayon dun sa Bilang 18:26 hanggang 29, magbibigay din ng mga Levita ng 10% ng natatanggap nilang abuloy. Gagawin nila ito para suportahan yung mga saserdote mula sa pamilya ni Aaron. Lumilitaw na kinailangan din ng mga Israelita na magbukod ng isa pang ikapo. Gagawin nila ito para matulungan ng iba na makadalo sa 3 kapistahan ng bansa para kay Jehovah. Tuwing 3 at 6 na taon, ibinibigay ang pondong ito sa mga Levita, mga dayuhan sa bansa, byuda, at mga batang walang ama na naninirahang kasama nila.
Kaya ano ang natutuhan natin tungkol sa pagbibigay at sa ikapo? Nakita natin na dahil sa kaayusan ng ikapo, nagkaroon ng magandang pagkakataon ng bayan ni Jehovah para ipakita ang pagmamahal at pasasalamat nila sa Kanya. Pagkakataon din yon para masuportahan nila ang dalisay na pagsamba. Siguradong napahalagahan din ng mga dayuhan, byuda, at mga batang walang ama ang maawaing paglalang ito. Pero alam niyo ba na mayroon pa tayong magandang matututuhan tungkol sa kaayusan ng pagbibigay ng ikapo? Wala tayong mababasa sa kasulatan na may inatasan si Jehovah na isang tao para magbantay kung talagang 10% bahagi ng ani o mga hayop ang ibinibigay na ikapo ng bawat isa. At wala ring inatasang tao si Jehovah para tiyaking nagbibigay ng ikapo ang lahat. Kaya kahit isang utos ito na kailangan sundin ng bansang Israel, ang pagbibigay ng ikapo ay sa pagitan lang ng isang Israelita at ni Jehovah. Sa pamagitan ng kaayusang ito, na ipapakita ng isang Israelita kung gaano niya kamahal ang Diyos na Jehovah. Pero paano kaya kung sinasadya ng isang Israelita na huwag magbigay kay Jehovah ng buong ikapo, baka mas maliit kaysa 10% bahagi? Ano kaya mararamdaman ni Jehovah? Pagpapalain kaya ni Jehovah yung mga taong nagbibigay ng labag sa loob? Siyempre hindi. Pero ano kaya mararamdaman ni Jehovah kung yung isang Israelita sobra pa sa 10% bahagi yung ibinigay niya? Tiyak nga alam na natin ang sagot. Siguro, naalala niyo pa ng itaguyod ni Haring Ezekias ang dalisay na pagsamba at pasiglahin ng bayan na magbigay ng ikapo. Ano nangyari? Basahin natin ang sinasabi ng 2 Kronika 31:4-6. Bukod dyan, inutusan niya ang mga nakatira sa Jerusalem na ibigay sa mga saserdote at mga Levita ang takdang bahagi nila para masunod nilang mabuti ang kautusan ni Jehovah. Pagkalabas ng utos, nagbigay ang mga Israelita ng maraming unang bunga ng butil, bagong alak, langis, at pulot-pukyutan, at ng lahat ng bunga ng lupain. Bukas palad nilang ibinigay ang 10% ng lahat ng bagay. At ang mga taga-Israel at taga-Huda na nakatira sa mga lungsod ng Huda ay nagdala rin ng 10% ng mga baka at mga tupa at ng 10% ng mga banal na bagay na pinabanal para sa Diyos nilang si Jehovah. Kaya napakarami nilang natipong handog. Anong naramdaman ni Jehovah dahil sa pagiging bukas palad ng bayan niya? Basahin natin yung talata 9 at 10. Tinanong ni Ezekias sa mga saserdote at mga Levita tungkol sa napakaraming handog. At sinabi sa kanya ni Asarias na punong saserdote mula sa sambahayan ni Zadok. Mula nang magdala sila ng mga abuloy sa bahay ni Jehovah, laging sagana sa pagkain ng bayan at marami pang sobra dahil pinagpala ni Jehovah ang bayan niya at ganito pa karami ang natira. Kaya talagang saganang pinagpala ni Jehovah ang lahat ng bukas palad na sumuporta sa pagbibigay ng ikapo. Kaso bandang huli, pinabayaan na ng mga Israelita ang pagbibigay ng ikapo. Kaya, pagkalipas ng ilang taon, ginamit ni Jehovah si Propeta Malakias para ipaalala sa kanyang bayan na magbigay ulit ng ikapo. Anong sinabi ni Jehovah? Tingnan natin sa Malakias Kabanata 3, Talata 10. Dalhin ninyo sa imbakan ang buong ikapo para magkaroon ng pagkain sa bahay ko. At subukin ninyo ako sa bagay na ito. Pakisuyo, ang sabi ni Jehovah ng mga hukbo. At tingnan ninyo kung hindi ko buksan sa inyo ang mga pintuan ng langit at ibuhos sa inyo ang pagpapala hanggang sa wala ng kakulangan. Kaya isipin yon, para bang yung mga Israelita, hinahamon sila ni Jehovah na subukin siya. Talaga nga kayang saganang pagpapalain ni Jehovah yung mga nagbigay ng buong ikapo nila at hindi na sila kukulangin? Oo naman, sigurado yon. Wala na tayo ngayon sa ilalim ng kautosang mosaiko at di na tayo nagbibigay ng ikapo. Imbis na utusan tayong ibigay ang 10% bahagi ng kinikita natin, ganito yung sinasabi sa atin ng 2 Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ng mula sa puso, hindi mabigat sa loob o napipilitan.
dahil mahal ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ano yung natutunan natin tungkol sa kaayusan ng pagbibigay ng ikapo? Dinisenyo tayo ni Jehovah para maging masaya sa pagbibigay. At kaya natin ibinibigay ang oras at anumang meron tayo kasi mahal na mahal natin si Jehovah. Hindi dahil sa may nagbabantay sa ginagawa natin o ibinibigay natin. Natutuhan din natin na saganang pinagpapala ni Jehovah yung mga sumusunod sa Kanya dahil sa pagmamahal nila sa Kanya. Pero ito ang tanong sa atin, may matututuhan pa ba tayo sa mga pakikitungo ni Jehovah sa bansang Israel noon? Oo, may matututunan tayo sa kaayusan ng pagiging Nazareo. Ano naman yon? Para malaman natin ang sagot, tingnan natin ang aklat ng Bilang, Kabanata 6. Basahin natin ang Bilang 6, talata 1 at 2. Ang sabi, sinabi pa ni Jehovah kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita, kung ang isang lalaki o babae ay gumawa ng isang pantanging panata na mamuhay bilang Nazareo para kay Jehovah, napansin nyo, yung mga Israelita, lalaki man o babae, pwedeng magboluntaryo na maging Nazareo. Ibig sabihin, kailangan nilang sundin ang ilan pang kahilingan na hindi kailangang sundin ng ibang Israelita. Ano yung mga kahilingang yon? Sinasabi sa Bilang Kabanata 6, talata 3 hanggang 7, kung ano ang dapat nilang gawin. Inutusan silang huwag uminom ng inuming di alkohol at anumang mula sa punong ubas. Huwag magpaputol ng buhok. At huwag humipo ng patay. Dahil kusang loob na tinanggap ng mga Nazareo ang mga karagdagang kahilingang iyon na ipakita nila sa espesyal na paraan na mahal nila si Jehovah. Paano? Isiping may kailangang i-repair sa bahay nyo at kumuha ka ng gagawa nun. Nang matapos na niya yung pagre-repair, nakita niya na may mga kailangan pa palang ayusin sa bahay nyo at sinabi niya na gagawin na rin niya yon. Tapos hindi na siya maniningil ng dagdag. Anong masasabi niyo sa taong yon? Siguradong matutuwa ka at talagang pasasalamatan mo siya kasi higit pa doon sa sinabi mo yung ginawa niya. Baka nga dagdagan mo pa yung bayad sa kanya. At ano naman kaya ang mararamdaman ng taong yon? Dahil mapagbigay siya, sigurado magiging masaya rin siya kasi yung ginawa niya higit pa doon sa inaasahan at ipinapagawa sa kanya. Ganyan din ang pagiging Nazareo. Hindi inuobliga ni Jehovah na maging Nazareo ang mga Israelita, pero ginawa niya ang kaayusang ito. Bakit? Kasi lumilitaw, alam ni Jehovah na may ilang tapat na Israelita na magboboluntaryong gawin ang mga karagdagang kahilingang yon. Gagawin nila yon kasi mahal nila si Jehovah. Dahil nagpapasalamat sila kay Jehovah, gusto nila na gumawa ng higit pa para sa Kanya. Kaya siguradong masayang-masaya si Jehovah kasi dahil sa kaayusang ito, nakita niya yung pagiging bukas palad at pagiging mapagpasalamat ng mga lingkod niya. Kaya ano natutuhan natin sa kaayusang ito? Nakita natin na pinapahalagahan at pinagpapala ni Jehovah ang mga lingkod niya na nagmamahal sa Kanya at gumagawa ng higit sa inaasahan sa kanila. Sa ngayon, nakita natin na totoong-totoo yan sa mga kapatid na nasa kalagayang maglingkod bilang mga pioneer. Nakikita din natin yan sa mga kapatid na nagbobolontaryo sa tanggapang pansangay at sa iba pang mga teokratikong atas. Alam natin na winakasan na ni Jehovah ang kautosang mosaiko, pati na ang kaayusan ng pagbibigay ng ikapo, pagiging Nazareo, at paghahain ng iba't ibang klase ng hayop. May sinasabi ang Colossus 2:14 tungkol dyan. Ayon dito, binura na ni Jehovah ang sulat kamay na dokumento o ang tipang kautusan. Ang tanong ngayon, may mga aral ba tayong makukuha sa mga dating kaayusang ito pagdating sa pagsuporta natin sa dalisay na pagsamba? Oo. Ganito ang sinasabi sa atin ng Roma 15, talata 4. Ang lahat ng bagay na isinulat noon ay isinulat para matuto tayo. Ngayon, nakikinabang ba ang organisasyon ni Jehovah mula sa mga prinsipyo sa kaayusan ng pagbibigay ng ikapo at ng pagiging Nazareo? Paano natin masusuportahan bilang individual ang mga kaayusan para sa dalisay na pagsamba sa ngayon? At habang mas pinag-aaralan natin ang mga kaayusan para sa dalisay na pagsamba sa sinuunang Israel, may makikita kaya tayong kailangan baguhin sa ngayon? Para malaman ang sagot sa mga tanong na yan,
Makinig mabuti kay Brother Samuel Herd, miyembro ng Lupong Tagapamahala na magbibigay sa atin ng susunod na pahayag sa symposium na ito. Pag-ibig kay Jehova, modernong panahon. Nung tinatalakay ni Brother Losam tungkol sa pagbibigay ng ikapu at pagiging Nazareo, nakita niyo ba yung connection nun sa mga kaisa natin sa pagsamba sa ngayon? Baka naiisip niyo, ano kaya ang katumbas sa ngayon ng pagbibigay ng ikapu? Gaya ng binanggit ni Brother Los, ang pagbibigay ng ikapu ay utos sa mga Israelita. Pero kapag ang binibigay nilang ikapu ay ang pinakamabuti nila, nagiging pagkakataon din yun para regular nilang maipakita na mahal nila si Jehova. Pero wala na tayong literal na ikapu sa ngayon. Wala tayong espesipikong halaga na kailangang ibigay kay Jehova. Wala na kasi tayo sa ilalim ng kautosang mosaiko. At gaya nga ng sinasabi sa Galatia 6:2, nasa ilalim na tayo ng kautosan ng Kristo sa ngayon. Kaya kapag nagbibigay tayo para kay Jehova, ang ibinibigay natin sa Kanya ay mula sa ating puso. Pero ipinapakita ng utos tungkol sa pagbibigay ng ikapu na may inaasahan pa rin si Jehova sa atin. Kasi yung dapat na ibigay ng isang Israelita, hindi lang basta ikapu, kundi yung pinakamabuti sa lahat ng ani niya o mga hayop. Siyempre, yung dapat nating ibigay kay Jehova, yung best natin. Kaya ang tanong, paano natin maibibigay yung best natin kay Jehova? Siyempre, sinisikap natin na sundin ang lahat ng utos ni Jehova. Pero bilang mga tunay na Kristiyano, may isang partikular na utos na talagang sinusunod natin at kilalang-kilala tayo doon. Ano yun? Basahin natin ito sa screen. Mateo Kabanata 28, talata 19 at 20. Ang sabi, kaya humayo kayo at gumawa ng mga alagad mula sa mga tao ng lahat ng bansa, na binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. At itinuturo sa kanila na tuparin ang lahat ng iniutos ko sa inyo. At makakasama niyo ako sa lahat ng araw hanggang sa katapusan ng sistemang ito. Alam na alam natin ang tekstong yan. Napakaganda, di ba? Anong punto? Ipinapaalala ng tekstong ito sa mga tunay na Kristiyano na pananagutan nilang lahat na gumawa ng mga alagad. At naging bahagi na ng buhay niyo ang pagsunod sa tekstong iyan, mga kapatid. Mula noon hanggang sa ngayon, ginagawa niyo ang lahat para masunod yan. Salamat sa mga pagsisikap niyo sa nagliligtas buhay na gawain ito. Matagal nang interesado ang organisasyon ng Diyos na Jehova sa pagsulong ng napakahalagang gawain ito sa buong mundo. Di ba natutuwa tayo kapag inilalabas yung tao ng ulat? Kasi nakikita natin na dumadami yung bilang ng mga mapamahayag. Nakakatulong ang ulat na ito sa lupong tagapamahala para malaman kung saan magpapadala ng mga misyonero, special pioneer, at mga pioneer. Makikita natin sa mapapanood nating video ngayon kung paano sineryoso ng mga kapatid ang atas nila sa loob ng maraming taon. Kailan ba tayo nagsimulang mag-ulat ng pagdilingkod sa larangan? Bago mag-1920, mga colporteur lang o tinatawag ngayong mga regular pioneer ang hinihilingang mag-ulat ng paglilingkod. Pero noong 1920, lahat ng nasa kongregasyon na nakikibahagi sa gawaing pangangaral ay hinihilingan ng mag-ulat ng paglilingkod linggo-linggo. Sa taunang report ng United States noong 1920, isinama na ang ulat ng mga mamamahayag sa kongregasyon. Ipinapakita ng report na iyon na may 8,052 na mga class worker o mamamahayag at nakita rin na may 350 na mga pioneer na masigasig sa pangangaral. Sa pagitan ng 1928 hanggang 1932, 2 beses kada taon naglalaan ng isang buong linggo para sa isang espesyal na kampanya ng pangangaral na ginagawa sa buong mundo. Sa linggong yon, 40 oras ang aabutin ng mga pioneer.
Noong Enero 1939, nagbigay ng mungkahi sa mga mamamahayag. Umabot ng 60 oras kada buwan. Noon, ang pag-uulat sa pagdilingkod sa larangan ay napakadetalyado. Pero paglipas ng mga taon, ang mga form na ginagamit natin sa pag-uulat sa paglilingkod ay mas pinasimple. Matagal na nating isinasama sa pag-uulat ang mga pagdalaw muli, Bible study, mga placement ng publikasyon at oras na ginugugol sa paggawa ng mga alagad. Mula noon hanggang ngayon, ipinapakita ng mga report na ito ang dami ng taong natututo ng katotohanan. Nung unang beses akong makapunta sa Kingdom Hall, 16 ako noon. Tapos nakita ko yung chart sa stage. Kaya naisip ko, yung organisasyon na to, interesado sa ginagawa ng mga kapatid, sa sinasabi nila, at kung gaano nila kadalas sabihin yung tungkol kay Jehovah. Kita ko yon umpisa pa lang. Kaya nung 3 buwan na akong nagba-Bible study at lumalabas na ako sa larangan, gusto ko na ring mag-report, kaya pinakita nila sa akin kung paano at mula noon nagre-report na ako. Noong 1966, inimbitahan kaming maging special pioneer ni Alan. Noong panahong iyon, ang kahilingang oras ay 150 hours at 50 na return visit. At magandang goal yun. May kota noon yung mga special pioneer at missionary. Kailangan naming maka 150 na magazine, isa sa bawat oras. Isang araw, nakasalubong namin yung isang mag-asawang missionary. Papunta kami noon sa sinihan. At regular sila pag Sabado. Pero nung Sabado na yon na nakita namin sila, sabi niya, ano ba yan? Di ako makakapagsini? Di ko pa abot yung 150? Pero 5 na lang, makakapagsini na kami. Nagsimula kami noon, 1961. Inatasan kami noon bilang mga special pioneer. Nakatira lang kami noon sa isang van. 5 oras kada araw kami nangangaral noon. Araw-araw yon. Hindi problema sa amin yung pag-abot ng oras. Pero ang problema namin, kung paano pagkakasyahin yung $100 sa isang buwan. Kaya sabi ni Dave, kailangan kong maghanap ng trabaho. Noong mga panahon na yon, may bagong tayong tindahan malapit sa amin. Pumunta si Dave doon, tapos sabi niya sa may-ari, pwede po ba ako magtrabaho dito once a week? Ano bang gagawin mo sa iba pang araw? Sabi niya, kumakatok po ako sa mga pinto at sinasabi ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Sabi sa kanya, talaga? Eto yung pinto ko. Katukin mo. Naging saksi siya, naging saksi yung asawa niya, pati mga anak nila naging saksi. Tapos 'di ba may sekretary sila doon? Mm-hmm. At may 7 anak, yung sekretary nilang yon. Tapos sabi nung babae, ako rin, gusto ko rin mag-aral ng Biblia. Tapos i-studyhin namin yung mga anak niya pagkatapos nilang mag-aaral. At ang nakakatuwa, sumulong talaga yung pamilya nila. Tama. Pagtapos ng mga bata, i-studyhin naman namin yung mga magulang. Kaya natatapos kami madalas, gabing-gabi na. Sinama namin noon yung circuit overseer namin. Tapos sabi niya, siyado na akong matanda para sa midnight shift. Hindi pagkuha ng oras ang pinakamahalaga. Talagang sinisikap ko na yung mga pakikipag-usap ko maging makabuluhan. Hindi lang yung basta pupunta doon tapos magbibigay ng magazine. Sinisikap kong talagang makilala yung mga taong ini-study ko. Kaya hindi ako nakapokus sa pagkuha lang ng oras. Nagsisikap tayong iligtas ang mga tao. Di ba nakapagpapatibay marinig yung kwento ng tapat nating mga kapatid? Si Sister Butel, 98 years old na siya ngayon. Si Brother Butel, alam niyo kung ilan na? 100 years old na siya. Talagang batang-bata pa, no? Sa video, kitang-kita na napakahalaga ng pagre-report natin. Nagamit natin ito sa loob ng maraming taon. Pero napansin niyo ba yung binanggit ni Brother Fliegel sa unang pahayag ng symposium na ito? Mahal na mahal si Jehovah ng bayan niya, kaya napapakilos sila na magbigay ng papuri sa kanya. Kapag nangangaral tayo, naipapakita rin natin na mahal natin ang mga tao, pati na ang mabuting balita. Kaya hindi tayo nangangaral dahil lang sa kailangan nating mag-report kada buwan. Masasabi natin na ang gawaing pangangaral ay regalo natin kay Jehovah at sa mga tao. Pero makatwiran si Jehovah. Alam niya na marami sa mga kapatid natin ang nalilimitahan dahil sa mga pinagdadaanan nila. May mga nakakaedad na,
Yung iba naman, nakakasakit. Nahihirapan naman ang iba dahil sa pagtaas ng bilihin, gulo sa lugar nila, digmaan, o pagsalangsang sa gawain natin. Nito nga lang, nung panahon ng COVID-19, di ba, hindi natin nagawa yung karaniwang ginagawa natin sa ministeryo? May mga kapatid tayo na matagal nang nangangaral. Baka dahil sa pagtanda, kaunti na lang yung nai-report nilang oras at nahihiya sila. Kung ganyan ang kalagayan mo, ibig bang sabihin, hindi ka natapat na naglilingkod? Siyempre hindi. Pansinin niyo yung sinabi sa 2 Korinto, Kabanata 8, Talata 12. Dahil kung may pananabik ang isang tao, nagiging kalugod-lugod ang ibinibigay niya. Hindi inaasahan na ibibigay ng isa ang hindi niya kayang ibigay, kundi kung ano lang ang kaya niya. Kung yun talaga ang best mo, gusto ni Jehovah na maging masaya ka sa naibibigay mo. Ayaw niya na makonsensya ka sa hindi mo kayang gawin. Sa Biblia, kapag binabanggit ang paghahain, binabanggit din ang tungkol sa pagiging masaya. Halimbawa, sinasabi sa Nehemias 12, talata 43. Nang araw na iyon, naghandog sila ng maraming hain at nagdiwang. Dahil talagang pinasaya sila ng tunay na Diyos. Paano kaya kung yung ikapu na ibinibigay ng isang Israelita mas maliit sa ikapu ng iba? Sa tingin niyo ba, hahatulan siya ni Jehovah? Siyempre hindi. Magkakaiba kasi ang kalagayan ng bawat isa sa atin. Sinabi ni Brother Los kanina na yung pagbibigay ng ikapu, utos yun sa mga Israelita. Pero hindi inutos ni Jehovah sa mga Israelita na i-check o bantayan ang ikapu na ibinibigay ng bawat isa. Yung pagbibigay ng ikapu, sa pagitan lang yon ng isang Israelita at ni Jehovah. Naniniwala ang lupong tagapamahala na pwede rin gamitin ang prinsipyong yan sa pag-uulat ng oras natin sa ministeryo. Hindi lang nakasalalay sa pagbibilang ng oras ang gawaing pangangaral. Kaya ngayon, masayang-masaya kaming sabihin sa inyo na simula Nobyembre 1, 2023, ang mga mamamahayag sa kongregasyon ay hindi na kailangang mag-report ng oras na ginugugol nila bawat buwan sa ministeryo. Hindi nyo na rin kakailanganing i-report ang mga placement nyo, video showing, o mga pagdalaw muli. Sa halip, mga kapatid, magkakaroon na lang tayo ng box sa field service report na magagamit ng isang mamamahayag para ipakita kung nagkaroon siya ng pagkakataong makibahagi sa anumang uri ng ministeryo sa buwang iyon. Meron pa rin isang box para sa pag-uulat ng magkakaibang Bible study na idinaos sa buwang iyon. Malaki ang may tutulong sa atin ng pinasimpleng report na ito. Malalaman natin dito kung ilan ang bilang ng aktibong mamamahayag sa bawat lupain. Baka katulong din to sa atin na malaman kung may mga Bible study sa isang partikular na teritoryo at kung saang lugar nangangailangan ng mga pioneer, special pioneer, misyonero, o mga kingdom hall. Kahit hindi na kailangang i-report ng mga mamamahayag ang oras nila, gusto pa rin nating sundin yung prinsipyo sa aklat ng Kolosas. Kolosas, Kabanata 3, Talata 23 at 24. Ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ito ng buong kaluluwa na parang kay Jehovah kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Dahil alam ninyong si Jehovah ang magbibigay sa inyo ng mana bilang gantimpala. Magpalipin kayo sa Panginoon, kay Kristo. Nagtitiwala ang lupong tagapamahala na patuloy kayong maglilingkod ng buong kaluluwa kay Jehovah. Alam namin na ibibigay nyo ang best nyo para sa Kanya. Saganang pinagpala ni Jehovah ang tapat ng mga Israelita na buong pusong sumuporta sa pagbibigay ng ikapu. Kaya tiyak na pagpapalain ni Jehovah ang mga pagsisikap mo na maghandog ng papuri. Pero teka, paano yung kaayusan ng pagkanasareyo? May kaayusan din bang gaya nito sa panahon natin sa ngayon? Meron.
Siyempre, lahat tayo gusto natin tularan ng mga Nazareo sa pagiging mapagsakripisyo at malakas ang loob. Pero, gaya ng sinabi ni Brother Los, may mga kahilingang dapat abutin ng mga Nazareo na hindi naman hinihiling sa iba pang mga Israelita. Ganyan din ang mga pioneers sa ngayon. Nangako sila na aabutin nila ang isang espesipikong dami ng oras sa ministeryo. Kaya ang mga auxiliary pioneer, regular pioneer, special pioneer, misyonero, at ang mga tagapangasiwa ng sirkito at asawa nila ay patuloy pa rin magre-report ng oras na ginugol nila sa kanilang ministeryo, pati na ang magkakaibang Bible study na idinaos nila bawat buwan. Kamakailan lang, nagdesisyon ng lupong tagapamahala na bawasan ang kahiligang oras para sa mga auxiliary pioneer, regular pioneer, special pioneer, mga misyonero, at mga tagapangasiwa ng sirkito at asawa nila. Masaya kami sa ginawa naming desisyon kasi nagtitiwala kami na dahil doon, marami pang mga kapatid ang papasok sa pagpapioneer. Bakit sigurado kami diyan? Kasi ganito ang sinasabi ng Awit 110, talata 3. Kusang loob na ihahandog ng bayan mo ang kanilang sarili sa araw na pangunahan mo ang iyong hukbo. Nangangako si Jehovah na sa mga huling araw, ang kanyang bayan, lalo na ang mga kabataan, ay higit pang maglilingkod. Marami sa mga pioneer ang nagpasyang mag-aral sa School for Kingdom Evangelizers. Naging special pioneer ang ilan, misyonero, o naglingkod sa gawaing paglalakbay. Nagpapasalamat tayo kay Jehovah sa mga kapatid na naglilingkod bilang mga pioneer. Pero pag-isipan muna natin ito. Ano kaya ang magiging epekto sa atin ng pagbabagong ito? Di ba yung ginagawa nating pagre-report buwan-buwan para siyang paalaala sa atin? Ipinapaalala nun sa atin na maging regular sa ministeryo. Gamitin yung mga publikasyon at video natin at dumalaw muli. Pero paano na ngayon? Gagawin pa rin ba natin ang lahat para makabahagi sa gawaing pangangaral buwan-buwan? Dun sa kaayusan ng pagbibigay ng ikapu, responsibilidad ng bawat Israelita na ibigay yung buong ikapu niya kay Jehovah. Ganyan din tayo. Gusto natin na mag-set ng goal para matiyak natin na masigasig pa rin tayo sa paglilingkod sa ministeryo. Dahil mahal natin si Jehovah, gagawa tayo ng schedule para regular tayong makapaglingkod. Gusto kasi nating gawing prioridad sa buhay natin ang ministeryo. Ano naman ang magiging epekto ng pagbabagong ito sa mga elder sa kongregasyon at mga tagapangasiwa ng sirkito? Bilang mga pastor ng kawan, ang kailangan nyo ngayon, lalong maging marunong. Dapat kilalang-kilala nyo ang mga kapatid. Halimbawa, para malaman nyo ang spiritual na kalagayan ng kongregasyon o kung magre-recommenda kayo ng isang brother na maging elder o ministerial na lingkod, hindi nyo nagagawing basihan ang mga iniuulat ng kapatid, gaya ng oras nyo sa paglilingkod, mga placement, at iba pa. Hindi, dapat na kilalang-kilala nyo ang kapatid. Gaano ba kahalaga sa kanya ang ministeryo? Masigasig ba siya sa dalisay na pagsamba? Kilala ba ang kapatid na ito na masigasig sa gawaing pangangaral? Naghahanap ba siya ng mga pagkakataon para makapagpatotoo? Napapasig na rin ba niya sa ministeryo ang iba o ang mga kapamilya niya? Gaya ng tinalakay natin, dapat lang nating ibigay ang best natin kay Jehovah, na ipapakita nating mahal natin siya kapag ginagawa natin ang lahat sa ministeryo, pati na sa lahat ng iba pang bahagi ng pagsamba natin. Mahal na mahal ka ni Jehovah at mahal na mahal ka rin namin. Nagtitiwala kami na patuloy mong ipapakita ang saloobin na inilarawan sa awit 54, talata 6. Ang sabi, buong puso akong maghahandog sa iyo. Pupurihin ko ang pangalan mo, O Jehovah, dahil ito ay mabuti.
Sigurado kami na patuloy niyong ibibigay kay Jehovah ang best ninyo sa paggawa ng mga alagad. Pero may matututuhan pa ba tayo sa salita ng Diyos tungkol sa pangangaral natin ng mabuting balita? Kung oo, may mga kailangan pa ba tayong baguhin sa mga paraan natin ngayon? Para masagot yan, pakinggan natin ngayon si Brother Mark Sanderson, miyembro ng Lupong Tagapamahala, habang tinatalakay niya ang huling pahayag ng simposium na ito. Mahalin ang mga tao, gumawa ng mga alagad. Kamusta mga kapatid? Nag-e-enjoy ba kayo sa programa natin? Masasabi nating talagang napakahalagang araw ito sa kasaysayan ng mga saksi ni Jehovah. At sigurado ako na mas lalo nating minahal ngayon at gusto nating pasalamatan ang napakabuti nating Diyos, ang Diyos na Jehovah. Ngayon, mas naiintindihan natin ang awa ni Jehovah, ang malasakit niya at pagtitiis niya. Napakaganda rin ng announcement natin tungkol sa field service report. Nakita nating binibigyan dangal tayo ng Diyos na Jehovah at na malaki ang tiwala niya sa atin. Pero bakit nga ba tayo nangangaral sa bahay-bahay? Ba't tayo nagka-cart witnessing? Bakit ba tayo nagte-telephone witnessing, nagle-letter writing, nag-RV at nagba-Bible study? Lahat ng to, ba't ba natin ginagawa? Ginagawa natin ang lahat ng bagay na ito kasi mahal na mahal natin ng Diyos na Jehovah. Gaya ng idiniin ni Brother Flegel sa pahayag niya, binanggit ni Jesus ang pinakamahalaga at unang utos sa Mateo 22:37. Natatandaan niyo ba yung sinabi ni Jesus? Dapat mong ibigin si Jehovah na iyong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Pero bukod sa pag-ibig sa Diyos, may iba pa ba tayong dahilan para gumawa ng mga alagad? Yan ang sinabi ni Jesus na ikalawang pinakadakilang utos. Ang sabi niya, dapat mong mahalin ng iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kaya di lang Diyos ang mahal natin. Dapat mahal din natin ang mga tao. Pero bakit dapat mahal din natin ang mga tao? Kasi 'di ba kapag nakikita natin na may isang nagmamalasakit sa atin, talagang natatouch tayo kahit hindi natin kilala yung taong yon. Halimbawa, may isang gumawa ng mabuti sa'yo, tapos dun mo lang siya nakita. Pinagbuksan ka ng pinto, pinulot niya yung nahulog mo, o tinulungan ka sa pagbubuhat ng mabigat. Anong naramdaman mo? Siguradong na-appreciate mo yung ginawa niya. Kaya dahil doon, baka mas makikinig ka kung may sasabihin sa'yo yung mismong taong yun na tumulong sa'yo. Kapag naramdaman natin na nagmamalasakit ang isang tao sa atin, mas madaling tanggapin ang sasabihin niya. Malaki ang nagagawa ng pag-ibig. Naaabot nito at napapakilos ang puso ng lahat ng tao na nakaayon sa buhay na walang hanggan. Diniin niya ni Jesus. Sinabi niya na bilang palatandaan, ang tunay na mga alagad niya ay makikilala sa pag-ibig. Pag-ibig nila sa isa't isa. Totoo naman, di ba? Madalas na ang sinasabi ng mga kapatid natin na kaya nila tinanggap noon ang katotohanan, naramdaman kasi nila ang pag-ibig ng nagturo sa kanila o ng lahat ng nasa kongregasyon nung nagsimula na silang dumalo. At malamang na yung pag-ibig din yun ang mismong dahilan kung kaya ka naging isang alagad ni Kristo Jesus. Naaalala nyo siguro na noong 2017 annual meeting, in-encourage tayo ng Lupong Tagapamahala na mas mag-focus sa pakikipag-usap sa mga tao. At diba dun din sa mismong meeting na yon, mas pinasimple pa ang teaching toolbox natin. Ginawa yon para mas maging pamilyar tayo sa iba't ibang tool na ginagamit natin sa pangangaral. Gusto natin na malaman talaga kung ano ang kalagayan ng kausap natin.
ang sitwasyon nila sa buhay, yung pinoproblema nila, at kung saan sila interesado. Tapos i-adjust natin ang gagamitin nating topic sa pakikipag-usap natin sa kanya. Sa nakalipas na mga taon, may mga sample na pakikipag-usap tayo na makikita sa mga midweek meeting natin. May mga teksto tayong pwedeng gamitin. Tapos may mga link din na makakatulong para sa mga susunod nating pakikipag-usap o pagdalaw muli. Pero, di ba problema din minsan pag kinakabisado natin ang presentasyon? Naalala ko tuloy nung bagong pioneer pa lang ako. May kapartner akong sister sa pangangaral. Nung papalapit na kami sa pinto, pinapractice at binubulong-bulong niya yung sasabihin niya. Kabisadong-kabisado niya lahat. Tapos may taong lumapit sa pinto. Pagbukas niya, isang babae ang lumabas. Ayos na ayos siya, naka-makeup at bihis na bihis. Halata namang paalis siya. Sa gulat ng sister, ang nasabi niya, "Sorry po, nagising yata namin kayo." O di ba nakita nyo? Sumasablay din. Baka may mga kabisado tayong presentasyon at kung minsan parang nagpapahayag tayo sa pangangaral. Pero paano kaya kung interesado yung kausap natin sa ibang paksa? Paano kung may iba pala silang kailangan? O baka nung kumatok tayo, may mabigat silang problema? Gusto nating tingnan at tularan ang napakagandang halimbawa na pinakita ng Panginoong Hesukristo. Pumili siya ng espesipikong mga paksa na talagang babagay sa pangangailangan ng mga kausap niya kasi mahal niya sila. At dahil pinakita niyang interesado siya sa mga tao, mas marami ang nakinig sa mensahe niya. Halimbawa, naalala niyo ba nung kausap ng Panginoong Hesus ang isang Pariseo, si Nicodemo? Hanga-hanga si Nicodemo sa mga ginawang himala ni Hesus. Pinuntahan niya si Hesus. Pero sa gabi niya yun ginawa kasi malamang natatakot siya sa mga Hudyo. Pariseo at guro si Nicodemo. Kaya masasabi nating marami siyang alam tungkol sa Hebreong kasulatan. Kaya ano ang ginawa ni Hesus? Nagsabi siya kay Nicodemo ng mga bagay na hindi pa niya narinig. Halimbawa, binanggit niya na hindi makikita ng isa ang kaharian ng Diyos kung hindi siya ipanganganak muli. Ipinaliwanag niya kay Nicodemo na bumaba siya mula sa langit at na siya mismo ang kaisa-isang anak ng Diyos na Jehova. Sinabi niya na siya ang daan para sa buhay na walang hanggan. Siguradong sang-ayon kayo na kahit isang guro si Nicodemo, marami pa rin siyang natutuhan nung gabing yon mula sa Panginoong Hesus. Pero ibig bang sabihin, pare-pareho ang sinasabi at itinuturo ni Hesus sa lahat ng taong nakakausap niya? Hindi ganun. Kuha pa tayo ng isang halimbawa. Nang kausapin ni Jesus ang Samaritana, iba ang paraan ng pakikipag-usap niya. Masasabing konti lang ang alam ng Samaritana tungkol sa Hebreong kasulatan. Kaya ano ang ginawa ni Jesus? Bumanggit siya ng mga bagay na makakakuha ng interes ng Samaritana, gaya ng pagkuha ng tubig at kung bakit kinakausap ni Jesus ang Samaritana kahit isa siyang Hudyo. Interesado din si Jesus sa kalagayan ng pamilya ng babae. Napansin ni Jesus na iniisip ng babae kung bakit sumasamba ang mga Hudyo sa isang lugar at sa ibang lugar naman ang mga Samaritano. Anong ginawa ni Jesus? Pumili si Jesus ng mga paksa na alam niyang makakakuha ng interes at atensyon ng Samaritana. Tinulungan siya ni Jesus na maintindihan na mas mahalagang sumamba sa espiritu at katotohanan kaysa sa lugar kung saan sila sasamba. At ano ang naging reaksyon ng Samaritana? Ang sabi ng Biblia, iniwan niya ang kanyang banga ng tubig, pumunta siya sa lunsod, at sinabi niya sa maraming tao ang tungkol kay Jesus. Marami ang nakinig sa kanya. Hiniling pa nga nila na manatili muna roon si Jesus. At marami ang nanampalataya. Kaya ano ang matututuhan natin sa dalawang ulat na ito? Hindi kinakabisan ni Jesus ang salitang sasabihin niya. Nakikipagkwentuhan lang siya. Sinasabi niya sa kanila ang mga katotohanan na alam niyang tatago sa puso nila. Mabilis siyang mag-isip. Pumipili siya ng mga paksa at salita na gagamitin niya depende sa interes at gustong pag-usapan ng kausap niya. At ngayon, sa lahat ng napag-usapan natin, baka napapaisip kayo,
Sana nga napapaisip kayo. Paano ko kaya mapapakita ang ganong pag-ibig sa mga taong nakakausap ko? Ang ganda sana kung may makakatulong sa atin na malaman kung paano makakapagpakita ng pag-ibig at kung paano tayo gagawa ng mga alagad. At 'di ba maganda rin sana kung may publikasyon tayo na makakatulong para maging flexible at makapag-adjust agad depende sa pangangailangan ng mga taong nakakausap natin? At paano kung sa publikasyon na yun, mababasa natin kung paano nagpakita ng pag-ibig si Jesus at ang iba pang ebanghelisador noong unang siglo sa pangangaral nila at paggawa ng alagad? Eto na. Siguradong matutuwa kayo na gumawa ang organisasyon ng Diyos na Jehovah ng ganyang kagandang publikasyon. Isang brochure to na may 32 pages. Mahalin ng mga tao, gumawa ng mga alagad. Gusto nyo bang makita ngayon kung anong meron o nilalaman ng bagong brochure na ito? Panoorin natin ang video. Ang bagong publikasyon na ito, na mahalin ng mga tao, gumawa ng mga alagad, ay magiging available sa mahigit 400 wika sa printed at digital format. Paano tayo matutulungan ng brochure na ito na magpakita ng pag-ibig sa mga taong nakakausap natin? Di gaya ng mga tool na ginagamit natin dati, hindi tayo bibigyan ng brochure na ito ng mga presentasyong kakabisaduhin natin o kung paano mag-iiwan ng mga literatura sa mga tao. Sa halip, meron itong 12 aralin na magpo-focus sa mga katangiang kailangan natin sa paggawa ng mga alagad. Ang lahat ng aralin ay base sa mga ulat ng Biblia kung saan nagpakita si Jesus o ang iba pang unang siglong mga ebanghelisador ng espesipikong mga katangian na kailangan sa ministeryo. Tutulungan tayo ng mga aralin na tularan ang mga katangiang ipinakita nila habang gumagawa tayo ng alagad. Ang bawat aralin ay may video. Isang babaeng taga Samaria ang dumating para sumalok ng tubig. Pwede mo ba akong bigyan ng maiinom? Kung sisikapin nating magkaroon ng interes sa mga tao, maipapakipag-usap natin yung mga bagay na mahalaga sa kanila. Anong mga katotohanan ang pwede nating sabihin kapag nakausap na natin yung tao? Makikita natin sa Appendice A ang mga katotohanan gustong-gusto nating ituro. Pag-aralan ang mga pangunahing katotohanan ito at ang mga tekstong sumusuporta rito. Kung gagawin mo yan, mas magiging epektibo ka sa pagpapasimula ng mga pag-uusap at paggawa ng alagad. Halimbawa, pwede mong simulan ang pag-uusap sa pamamagitan ng simpleng tanong, gaya ng, narinig mo na ba na malapit nang alisin ng Diyos ang lahat ng pagdurusa? O, alam mo ba na posibleng masolusyonan yung mga problema natin sa kalikasan? Malaki ang pwedeng maging epekto ng simpleng katotohanan kapag narinig ito sa tamang panahon. Sinabi ni Jesus na makikinig sa tinig niya ang mga tupa niya. Sa ibang salita, kapag narinig ng mga nakaayon sa buhay na walang hanggan ang katotohanan sa simpleng paraan, tatanggapin nila iyon. Tutulungan naman tayo ng Appendice B na malaman kung dapat pa ba nating ituloy ang mga pag-uusap at nagbibigay naman ang Appendice C ng praktikal na mga mungkahi kung paano natin gagamitin ang masayang buhay magpakailanman sa pagba-Bible study. Paano naman kung nahihirapan kang magpasimula ng pag-uusap? Simula Enero 2024, ang seksyong maging mahusay sa ministeryo sa midweek meeting natin ay tutulong para magawa natin ang mga puntong itinuturo sa brochure na ito. Sa mga bahaging ito, hindi na tayo makakakita ng espesipikong mga paksa o teksto na gagamitin. Sa halip, ang mismong estudyante na ang pipili ng paksa na sa tingin niya epektibo sa teritoryo. Gamit ang makatotohanan ng mga presentasyon, mga talakayan, at mga pahayag, matutulungan tayo ng mga pulong natin
na magpasimula ng mga pag-uusap sa natural na paraan at makibagay sa pangangailangan ng mga tao sa teritoryo. Dahil nakapokus tayo sa mga tao, mas magiging komportable tayo at epektibo sa paggawa ng mga alagad. Habang pinag-aaralan mo ang bawat aralin, pag-isipan mong mabuti kung paano mo maipapakita ang katangiang sinasabi kapag nakikipag-usap ka sa mga tao sa teritoryo. Tanungin ang sarili, anong mga ikinababahala at kailangan nila? Habang ginagawa mo ang mga pang-araw-araw na gawain mo, maging mapagmasid. Paghanap ng mga pagkakataong makatulong sa iba sa praktikal na paraan. Ang paggawa ng mabuti sa iba ay pwedeng magbukas ng pagkakataon para makapagpatotoo ka. Ipakita mong nagmamalasakit ka sa pamamagitan ng pakikinig mo sa kanila. Sabihin ang katotohanan sa tamang pagkakataon. Tandaan, ang goal natin ay magpakita ng pag-ibig sa mga tao gaya ng ginawa ni Jesus, hindi ang magkabisado ng mga presentasyon. At para magawa to, kailangang matiisin tayo, matyaga, at determinado. Saan man tayo nakatira, ano man ang kalagayan kapag nangangaral tayo, magiging masaya tayo sa ministeryo natin kung magpapakita tayo ng pag-ibig. Ano man ang paraan mo ng pangangaral, ang pagpapakita ng pag-ibig ang pinakamakakatulong sa iyo sa paggawa ng mga alagad. Kaya nagpapasalamat tayo kay Jehovah sa bagong tool na to na makakatulong sa pangangaral natin. Siguro napapaisip na ang ilan sa inyo ngayon, kailan kaya ako makakakuha o makakatanggap ng bagong brochure na to? Matutuwa kayong malaman na ang bagong publikasyon na to ay magiging available sa electronic format sa lahat ng kongregasyon. At eto pa, sa ibang lugar, makakatanggap din sila ng printed format. Available lahat sa November 6. At di lang yan, magiging available din sa araw na yon ang 4 na bahaging symposium na to sa jw.org. Kaya sabay-sabay na mapapakinggan at malalaman ng lahat ng mga kapatid sa buong mundo ang mga napag-usapan natin sa mga pahayag sa symposium na to. Siguradong gusto na nating lahat na basahin ng brochure at panoorin ang mga video. Di ba masaya din tayong malaman sa video na isinaayos ng lupong tagapamahala na simula sa January 2024, gagamitin na ang brochure na to sa mga midweek meeting. Kaya mapapractice natin agad kung paano gagamitin ang brochure na ito. Anong mga natutuhan natin sa mga pahayag ng symposium na to? Sa unang pahayag, pinaalala ni Brother Flegel kung bakit natin mahal si Jehovah at kung paano tayo napapakilos nito na purihin siya. Sa ikalawang pahayag naman, pinaliwanag ni Brother Losh ang kaibahan ng mga Israelita sa mga nagboluntaryong maging Nazareo. Si Brother Herd naman ang ikatlong nagpahayag. Sinabi niya na kahit hindi na magre-report ng oras sa pangangaral ang mga mamamahayag, di ibig sabihin nito na mababawasan ang pananagutan natin na gumawa ng mga alagad. At pagkatapos, sa pahayag naman na ito, nagkaroon tayo ng bagong tool na makakatulong sa atin kung paano mamahalin ng mga tao at gumawa ng mga alagad. Masaya tayong lahat bilang nagkakaisang bayan ng Diyos na makita ang katuparan ng hula sa Isaiah 60:17. Alam natin ang hulang ito. Ang sabi, sa halip na tanso ay magdadala ako ng ginto. At sa halip na bakal ay magdadala ako ng pilak. Sa halip na kahoy, tanso. At sa halip na bato, bakal. At aatasan ko ang kapayapaan bilang tagapangasiwa mo, at ang katwiran bilang tagapagbigay atas mo. Anong tinuturo ng hulang to sa atin? Pinapakita ng tekstong to na yung magagandang materyales ay unti-unting papalitan ng mas magaganda pa. At yan ang nakikita natin ngayon. Halimbawa, noon,
Gumagamit ng ponografo at testimony card ang masisipag nating mga kapatid kapag nangangaral sila. Nung mga 1930s yon. Pero hindi sila yung nagsasalita nun. Hahayaan nila yung recording o yung card yung makikipag-usap. Naalala ko tuloy yung kwento ng nanay ko noon. Kasama niyang nangangaral yung isang sister na pioneer. Pagbukas ng pinto, may binigay siyang testimony card sa lalaki. Wala siyang sinabi. Pagkabasa ng lalaki, sumigaw yung asawa niya. "Sinong kausap mo dyan?" Sabi nung lalaki, "Di ko kilala. Basta may pinapabasa sa akin yung 2 pipi dito." Nangyayari talaga yun eh. Di kasi tayo nagsasalita nun. Pero paano pinaganda ni Jehovah ang sitwasyon? Sinanay niya ang mga lingkod niya para maging mas epektibong mangangaral. May mga publikasyon din gaya ng nangangatwiran mula sa kasulatan na nakatulong sa atin para magamit ang Biblia sa pagsagot sa mga tao. Nitong nakalipas na mga taon, may binigay din si Jehovah na napakagandang tool na magagamit natin sa pagbabible study, ang masayang buhay magpakailanman. At sa tulong ng napakagandang brochure na to, mas magpo-focus na tayo sa mga tao. Maipapakipag-usap na natin sa mga tao ang mga paksang gusto nila. Kaya mas maaabot na natin ang puso nila ngayon para maging mga alagad din sila ng ating Panginoong Hesus. At dahil sa mga pagbabagong ito, yung organisasyon natin mula maganda nagiging mas maganda. At sa mga narinig nating announcement ngayon, di ba, kitang-kita ulit natin yan kasi maganda na ang nagagawa natin at mas gumaganda pa. At sigurado nasasang-ayon din kayo na tinutulungan tayo ng Diyos na Jehovah na mag-mature sa espiritual. At sigurado siya na ang mahalaga sa atin, hindi yung dami ng oras ng pangangaral natin o yung dami ng publikasyon na ire-report natin buwan-buwan. Mahal natin si Jehovah at mahal natin ang mga tao kaya gusto nating gumawa ng mga alagad. Kaya ano ang ibig sabihin ng lahat ng to? At ano ang di ibig sabihin ng mga to? Yung lahat ng mga pagbabagong to, hindi ibig sabihin nun na mababawasan na ang sigasig natin sa pangangaral. Hindi din ibig sabihin nun na magre-relax lang tayo habang papalapit na tayo sa malaking kapighatian. Hindi yan ang ibig sabihin nun. Ngayon, may natanggap tayong mahigit 50,000 na application mula sa mga gustong mag-aral sa School for Kingdom Evangelizers. May mga naging misyonero, yung iba na assign bilang Special Pioneer o Temporary Special Pioneer, at marami ding mga bagong Regular Pioneer. At sa ibang lugar gaya ng Pilipinas, babanggitin ko na sila, nagkaroon tayo ng napakalaking pagsulong doon. 9% ang tinaas nila mula last year. 253,876 na ang mga kapatid doon. At bagong record yun. At 12,954 ang nabautismuhan last year. Diba nakakatuwang makita ang mga pagsulong na yan? Kaya, pakisuyong tandaan nyo to. Hindi nabawasan o bumagal ang gawain natin. Yung pangangaral, hindi nagbago. Ito pa rin ang pinakamahalagang gawain. Kaya, ano naman ang ibig sabihin ng mga ito? Ito ang malinaw. Mas naiintindihan na natin kung bakit tayo nangangaral at nagtuturo sa mga tao ngayon. Ang dahilan kung bakit tayo nangangaral, mahal natin si Jehovah at mahal natin ang mga tao. Kaya ngayon ang pinakamagandang panahon para maging abala tayo sa gawain ni Jehovah. Naalala niyo pa yung ilustrasyon ni Jesus tungkol sa Panginoon at mga alipin? Itinuturo sa atin ng ilustrasyong yun ang dapat nating gawin habang hinihintay ang wakas. Masipag yung 2 sa mga alipin at nadoble nila yung perang binigay sa kanila. Bilang resulta, pinagpala sila. Gusto din nating lahat na tularan yung pagiging masipag ng 2 aliping yon. At alam namin magiging mabuting halimbawa ang mga elder, mga ministerial servant, at mga pioneer natin. At syempre, gusto nating lahat na maging mas masipag pa sa gawaing pangangaral.
Kasama na din dyan yung pagset natin ng mga goal sa ating ministeryo. Kaya, na-excite na ba tayo? Oo naman. Umaasa ang lupong tagapamahala ngayon na mas marami pa ang sasamba sa Diyos nating Jehova bago dumating ang wakas. At tandaan to, gustong-gusto ni Jehova na pagpalain ang mga lingkod niya dahil sa katapatan at pagiging mapagbigay nila. Ngayong napakalapit na ng malaking kapighatian, makakaasa ka na ibibigay ng Diyos na Jehova ang mga pagpapala niya sa iyo kasi hindi mo ipinagdamot ang lakas at panahong meron ka para mahalin ang ating Diyos na Jehova at gumawa ng mga alagad. Gaya ng napanood natin, talagang exciting at makasaysayan ang bahagi 1 ng taunang meeting. Yung bahagi 2 magiging available sa jw.org sa Enero. Ang video postcard natin sa buwang ito ay mula sa Albania, isang maliit na bansa sa Adriatic Sea. Noon, iba't ibang dayuhan ang namahala sa bansang ito, kaya nagkaroon sa Albania ng iba't ibang lahi, kultura at relihiyon. Napakaganda ng Albania, napakaraming lawa at ilog nito. Marami din itong magagandang beach, gaya ng Aquarium Beach. At tamang-tama ang pangalang yan kasi napakagandang lugar ito para sa snorkeling. Ang pinakamalaking lagoon dito ay ang Karavasta Lagoon. Doon makikita ang mga Dalmatian pelican. Ito ang pinakamalaking uri ng pelican na may habang 1.8 na metro. Sa Roma Kabanata 15, iniulat ni Apostol Pablo na lubusan niyang naipangaral at ng mga kasama niya ang mabuting balita. Umabot pa nga sila sa Ilirico, isang probinsya sa Roma. Diyan makikita ang Albania sa ngayon. Lumilitaw na noong panahong iyon, naging Kristiyano ang ilang taga roon. Dahil ayon sa mga sekular na historiador, nagsimula ang Kristyanismo sa Albania noong unang siglo. Noong 1920s, nalaman ng ilang taga-Albania ang katotohanan habang nakatira sila sa United States. Pagkatapos silang mabautismuhan, bumalik ang ilan sa kanila sa Albania at sinabi nila yung mga natutuhan nila sa mga kapamilya at kaibigan nila. Noong 1928, naglakbay sina Lazar Nason at Petro Stavro mula sa United States pabalik ng Albania para ipapanood ang Photodrama of Creation. Marami ang tumugon at kahit may kaguluhan sa politika, problema sa ekonomiya, at kung minsan matinding pag-uusig, patuloy na sumulong ang bilang ng mga mamamahayag ng kaharian. Sa ngayon, mahigit 5,400 na mamamahayag ang naglilingkod sa 89 na kongregasyon. Ang tanggapang pansangay ay nasa Tirana, ang capital ng Albania. Ang sangay na ito ang nangangasiwa sa gawain sa bansang ito, pati nasa 228 na mamamahayag sa Kosovo. Bisitahin natin ang lungsod ng Lushnia na nasa west central ng Albania. Nakukubrehan ng Lushnia Veriu Congregation ang 1/3 ng lungsod. Nangangaral din sila sa 21 nayon ng Muzice Valley. Maganda ang resulta ng pangangaral nila sa mga nayon at mas marami ang average attendance nila kaysa sa dami ng mamamahayag. May hinuhost din silang Romani language group. Nakatira ang ilang kapatid sa mga nayon sa labas ng lungsod at ang ilan pa nga naglalakad ng 1 oras papunta sa Kingdom Hall pero gustong-gusto pa rin nilang dumalo ng in-person sa mga pulong. Ipinapaabot ng 77 na mamamahayag ng Lushnia Veriu Congregation ang kanilang mainit na pag-ibig at pagbati. Mula sa World Headquarters ng mga Saksi ni Jehova, ito ang JW Broadcasting.